Ang John chapter 11 verses 25 to 26 ay nagpapatunay na ang naligtas ng minsan ay naligtas na magpakailanman. Sabi sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Sabi niya sa Tagalog, ako ang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, si Kristo, bagamat siya'y mamamatay, ay muli siyang mabubuhay at sa kanya lang yun mahahanap. At ang buhay, sa kanya lang makikita ang buhay, siya ang source of life. Kung hindi dahil sa kanya, walang buhay ang lahat. Sa kanya ang pinanggalingan ng buhay at kaya niyang magbigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. Ang sumasampalataya sa kanya, bagamat siya ay patay, nangahulugan ang ating mga spirito ay patay, pero pag tayo ay sumampalataya, gayon may mabubuhay siya. Mabubuhay ang ating espiritu. At sabi sa verse 26, nang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Nabuhay ka sa Kanya, hindi ka na pwedeng mamatay. Ang iyong espiritu ay hindi na pwedeng mamatay sa anumang paraan. Hindi pinag-uusapan ng katawan. Alam natin mamamatay ang katawan natin, hindi natin alam kung kailan. Pero ang espiritu na binuhay niya, hindi na makakakita ng kamatayan. Dahil ang ibinigay niyang buhay ay magpakailan-kailanman. Sinasabi niya kay Martha, naniniwala ka ba dito? Sinasampalatayanan mo ba ito? Dahil ang karamihan, bagamat narinig itong mensahe na to, at narinig ang ating Panginoon, hindi lahat naniniwala. Dahil hindi lahat naniniwala na kaya na magbigay ng buhay, pero kapag sumampalataya ka sa Kanya, ngayon mismo, nakuha mo na ang buhay na walang hanggan at walang katapusan na ang buhay na iyon at makukuha natin yon kapag tayo ay nagtiwala lang sa Kanya. Ito ang nagpapatunay na kung bakit ang naligtas ng minsan ay ligtas na magpakailanman.